Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nilaglag na. Aba, John Vic tinuro si Tambak. Nako po, BBM pinuri si DIL Secretary Remulla. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibyo natin, bago po natin simulan to, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po. At syempre po, palike at share naman po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Nako, unahin po natin itong balita patungkol po kay former President Duterte. Sabi po kasi dito ni Ma'am Chu, no? Hindi makatarungan na ikulong pa sa kakulangan ng ebidensya versus Duterte sa ICC. Oh, ito po ay kasunod mga kababayan, no, ng paglalabas ng ICC ng nakikiusap po ang ICC mga kababayan na kung meron pa raw mga testigo, no, tumistigo na raw kayo laban kay former President Duterte. Ayan mga karibyo natin Yung attorney nga, yung legal counsel ni former President Duterte ay napakamot nga sa ulo mga kababayan. Oh, sino ba ang hindi mapapakamot? Idinetain na po nila doon si former President Duterte ng napakatagal, tapos wala pa pala silang ebidensya. Ano to? Naglolokohan ba tayo dito mga kababayan? Akala ko ba 30,000, no? Ang mga biktima ang nagrereklamo sa ICC. Pero bakit naghahanap pa sila? Kulang pa ba yun? Naghahanap pa sila ng mga titistigo umano against former President Duterte. Aba, ito lang ang masasabi natin dito sa ICC. Kung wala pa po kayong, di ba, ebidensya na magdidiin kay former President Duterte, ay palayain nyo na yan. Illegal detention na po ang tawag dyan. Di ba? Ilang oras nga lang 2 araw nga lang siguro. Tama ba ang illegal detention mga kababayan? 42 hours ay 48? Ilan ba? Hindi ko rin alam mga kababayan kung ilan talaga yung maximum na hours, no, para sa illegal detention. Hindi naman tayo attorney, pero no, sa katagal-tagal diyan ni President Duterte ay malamang sigurado po tayo na illegal detention na po 'yan, di ba? Nagdiyan na po, nagpasko yung tao. Talagang illegal detention na po yan. At kung ganyan po, mga kababayan, tama lang, no? Na hindi na po ito makatarungan na ikulong pa si former President Duterte sa ICC sapagkat kulang naman po ang kanilang ebidensya. Di ba? Anyway, nanggagalaiti lang tayo kasi siyempre, mahal na mahal po natin si Tatay Digong, no? Tapos, ginaganyan nila. No, hindi nila binibigyan ng tamang proseso, no? Yung pagdadala nga doon sa kanila sa dahig nila, no, ay hindi na nga tama. Tapos pati pa yung proseso ng justice hindi pa rin tama. Di ba? Kasi kung walang ebidensya, palayain na. Anyway, nagigigil lang tayo sa ICC mga kababayan. Anyway, ito pa. Pasadahan naman po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito Pangulong Marcos pinuri si Remulla, no? Secretary Remulla dahil sa hindi pagtanggap ng 1 bilyong pisong suhol. Aray ko po. Pinuri na po ni President Marcos si Remulla. Hindi tumanggap ng suhol. Pero, no, dapat bago mo siya pinuri, President Bongbong Marcos Jr., eto para hindi sabihin naglolokohan tayo dito, pinaaresto na muna ni Remulla yung nanunuhol sa kanila. Dahil may kaso na po yun. Binabribe na po ang opisyal mo, masaya ka pa. Di ba? Binabribe na nga si Remulla, pinalakpakan pa. Pinuri pa ni President Marcos Jr.
Naku, anong nangyayari dito mga kababayan? Naglulukan ba tayo dito? Dapat bago mo pinuri si Rimulya ay nahuli muna yung nagbabribe sa kanya because you don't know na yung taong pala yun, no, yung tao na pala yun, no, yung nagbabribe kay Rimulya, ang susi, para malutas ang kasong ito. 'Di ba? Bago mo siya pinuri, dapat ganito ang nangyari. Naglulukuhan lang tayo kung ganyan po ang pananaw mo diyan, yung stand mo na pinupuriin mo si Rimulya, no? Dahil ito po mga kababayan, ang Rimulya Brothers, no? Hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko dito sa dalawang ito mga kababayan. O ito, kayo na nga lang po ang magdesisyon kung sinong paniniwalaan nyo. Yung pinuri ba or yung si Ombudsman? No? Ito, pakinggan po ninyo ito mga kababayan. So linawin ko lang. Yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo rin na bahala. Opo. I swear on my children's life, talagang ino-offeran talaga ako. A few moments later. Walang direct offer. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yun, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahin. Parang mahihirapan din tayo proof ang kaso. Grabe itong dalawang ito. Hindi, tatluhin na natin to mga kabayan. Si Marcos, yung dalawang Rimulya. Grabe kayo. Okay? Sino ba talagang paniniwalaan namin? Pinuri na po ni President Marcos si Rimulya. Kaya hindi pagtanggap ng suhol. Pero dito naman po kay Bonjing, no? Walang direkta. Walang direktang panunuhol. Ano ito? Naglulukuhan? Ano ito? For optics lang. Nako naman talaga, magbago na kayo, Diyos ko po. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Sino pong ating paniniwalaan? I think, wala sa kanilang tatlo ang dapat nating paniwalaan kasi pare-parehas po silang nagsisinungaling. Nako po. Ayan. Ito mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito. Nako, sabi po dito, John Vic Rimulya at BBM nagsalita na sa anumalyang ginawa ni Romualdez at Saldico. Ito naman. Nilaglag na ba nila sa bagay? Nilaglag na ba nila si Romualdez? Ito, pakinggan po natin. General Macanas, pasok ka. Bigyan natin ng reaction Ito po, itong the General's viewpoint po mga kababayan, General Macanas. article published sa Billionaire News Channel. Okay. Pahayag ito ni Secretary John Vic Rimulya tungkol sa posibleng ginawa ni Romualdez at Saldico sa flood control scam. Title, Rimulya co-pocketed $1 billion, hints Boss Romualdez could have taken more. It's good na ngayon nagsasalita na ang Marcos administration laban kay Martin Romualdez. Dati sabi wala daw eh. Ngayon nagbago ang ihip ng hangin. Tinatarget na nila si Saldico at Romualdez. Dati hindi nila pinapakialaman si Romualdez. Oo nga mga kababayan, pati nga si Senator Ping Lacson, di ba? Target na rin po si Romualdez ngayon. Ibig sabihin, meron pong nangyayari dito. And we don't know kung drama ba ito or talagang tutuluyan po nila si Romualdez dito mga kababayan. Unti-unti na no? Siguro kung napagtanto na nila that, kailangan talaga may managot. It's either President Bongbong Marcos Jr. or Romualdez mga kababayan. Resigned ako Bicol. Representative Saldico may have made off with as much as $1 billion from the graft-tainted government projects while his boss, late Representative and former Speaker Martin Romualdez, could have taken even more, according to Interior Secretary Juanito Victor Rimulya. Rimulya said that the amounts allegedly involved were so staggering that they could not be deposited in banks.
prompting Ko and his courts to use cryptocurrency and even custom built vaults to store their lot. By his own estimate, Rimulya said Ko could have amassed $1 billion while overseeing the preparation of the national budget as chair of the powerful House Committee on Appropriations. The Interior Secretary earlier disclosed that Ko had allegedly moved substantial sums through Middle East with assets stored abroad that included paintings, jewelry, and gold bars. He said authorities received information that Ko facilitated the transfer of around 5 billion pesos through cryptocurrency, while large amounts of cash were transported by private plane to countries in the Gulf region. Rimulya added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan. Ito ang mautak si Saldico. Naisahan niya ang gobyernong Marcos Jr. Siyempre mga kabayan, gagawin na rin, nasa ano na yan plano na po yan ni Saldico, no? Kumbaga, ito yung overall na plano nila, magnakaw sila ng magnakaw. But Saldico, mga karibin natin, may plano rin siya para sa sarili niya. Kasi alam niya, isang araw, no? Talagang ganito ang mangyayari at ididiin po siya. Ha? At yung po ang nangyayari ngayon, ididiin si Saldico. Pero dahil nga mautak itong si Saldico, inunahan niya na, no? Yung mga asset niya, yung pera, cryptocurrency, lahat-lahat mga kababayan, ay ginawa niya na. Before pa. Ha? Mangyari ang mga ganitong bagay. So, parang alam niya na. Saldico already predicted, no? What happened? What will happen sa kanila, sa administrasyong ito. Dahil nga magnanakaw. Diba? Kumbaga, hindi siya nagtiwala ng todo-todo sa boss niya at kay sa administrasyong ito. Mautak talaga. Nautakan yung Marcos Jr. administration. Rimulya added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan long before he was publicly identified as a central figure in the multi-billion peso flood control scandal. I agree dito. Nung sinimulan nila ito, nagsimula 2023. So, 3 years, sunod-sunod. Malaking nawala sa atin. So, agree ako dito sa sinasabi ni Secretary John Vic na plinano niya na ito dahil na-foresight niya siguro na later on puputok. Lalo na nung nagsalita, nung nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary at nagpayag si BP na 2 tao lang ang kumokontrol sa budget ng Pilipinas, Saldico and Martin Romualdez. Maraming bumatikos kay BP Sara nung sinabi niya ito. Ngayon, sumasang-ayon na ang Marcos government through John Vic Rimulya. So, plinano niya na. Kaya yung itong mga informasyon na natatanggap nila, ito na siguro ang resulta ng kanilang confidential intelligence funds. Gumastos. Yun. Kaya namomonitor nila na it is believed na sa Portugal si Saldico, may citizenship na doon, may passport na, may citizenship na, golden visa daw. So, pero eto lang mga karibin natin ng hindi ko maintindihan, no? Hindi ko talaga maintindihan. Si Saldico, naniniwala po sila, no? Talagang guilty po si Saldico. Yan, ipinaniniwalaan po nila yan. Guilty si Saldico. At ngayon ay hinahunting na mga kabayan, no? Pero si Saldico nagsalita rin na hindi siya po ang pinaka nasa likod nito. Si Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod nito. Ngayon, hindi nila pinaniniwalaan yan. Bakit?
mga kababayan. Kasi kung naniniwala sila na si Romualdez po at si PBBM ang nasa likod nito, dapat may ano na rin may ginagawa na pong aksyon ng ating gobyerno. O sabihin natin hindi muna kay PBBM kasi presidente siya. Romualdez muna. May ginagawa na po silang aksyon. Di ba? Dahil hindi po nagtutugma. Kung si Saldico pinaniniwalaan nila na guilty, na pinaniniwalaan po nilang guilty si Saldico, tapos si Romualdez hindi. 'Di ba? Hindi sangkot. Dapat kasabayan si Saldico pati si Romualdez hulihin mga kababayan. Wais si Saldico. Wais. O ngayon, ang ganda sana, plus factor sa Marcos Jr. administration kung mahuli nila si Saldico, mapakulong, para makasabi sila na yan na, malaking isda. Yes, malaking isda si Saldico. Ang tanong, nasaan siya? Hanggang kailan nagtatago, tinatawanan ang administrasyong ito na catch me if you can. Nag-utos ang Pangulo. Pawin, i-repatriate. Oh yes, i-repatriate. Kaya lang, kung totoo nga nasa Portugal siya, wala namang extradition treaty between Portugal and the Philippines, paano nila ngayon mapabalik? Diba? Suntok sa buwan. Sinasabi ni Senator Lacson na walang problema. Magpapatulong tayo sa United Nations dahil meron daw treaty signed by 190 countries, anti-corruption treaty, magpapatulong. Kung ayaw tumulong ang Portugal, anong magagawa nila? So yan mga karibin natin, no? So, eto, napapaisip talaga tayong lahat simula ng umpisa pa lang, no? Kaya ba talagang gawin yan ni Saldico na mag-isa lang? Diba? Wala ba talagang mas makapangyarihan pa kay Saldico? Kasi isipin nyo mga kabayan, chairman lang po ng appropriation si Saldico. Na? Hindi pa po siya ang last, no? Na sumisilip dyan sa appropriations na yan. Meron pa pong mga sumisilip dyan na mas mataas pa sa kanya, and maybe yun na ang sinasabi niya, mga kabayan, na hindi naman ako ang mastermind. Kung di ito. Bakit di kumparin ang gobyerno patungkol dyan? Kung talagang pinaniniwalaan yung guilty si Saldico, diba? At paniwalaan nyo yung mga sinasabi niya. Kaso hindi no? Kaya mapapaisip ka, seryoso ba talaga ang gobyerno natin? Parang hindi naman. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito mga kabayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.